Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong article na publish sa Daily Tribune. Title is Alyansa Showing Cracks. May butas na. So kung barko pa ito, nako, pag hindi mo maagapan yung butas sa barko, lulubog yan. Okay, so dito sa article, sinasabi dito na the ruling coalition, yung alyansa para sa bagong Pilipinas led by President Marcos Jr. is facing its biggest crisis yet. Nagsimula ang alyansa napakalakas. Kaya nga nung kick-off rally nila sa Lawag, ipinagmalaki ng Pangulong Marcos na pinakamagagaling daw yung kandidato nila. Samantalang sa kabila, inutusan lang bumili ng suka, nagkandidato na. So, ganon sila ka-confident nung una. Na sinasabi pa ng Pangulo na ang goal nila is 12-0. Okay, so ngayon, ilang araw na lang, I think 19 or 18 days na lang, eleksyon na. Kaya ba ng alyansa maka 12-0? Nananaginip sila ng gising kung fair, honest election. Never na magkakaroon sila ng 12-0. Kasi nga, ito na may nabutas na, nag-crack na ang kanilang alyansa. So itong crack na ito nagsimula after nilang arestuhin at kidnapin ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan na ang mitsa ng lahat. So nangyari na yon, okay? Unang umalma ang kapatid mismo ng Pangulo, Senator Amy Marcos. Kahit nung una maraming negative sa gagawin ni Senator Amy yung Senate investigation bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations, tinuloy pa rin niya. So, ngayon, nakatatlong hearing na, nako, maraming pasabog. So, napag-alaman ng taong bayan na hindi nasunod ang due process sa pag-aresto, pagdala kay PRRD sa Netherlands, sa ICC. So, nang dahil doon, wala na. Nag-decide na ang super ate, ang Manang Aimee, humiwalay na. At hindi inaasahan ng lahat, paghiwalay ni Senator Aimee sa alyansa, bigla siyang inendorso ni VP Sara. Itim ads campaign. Ano na yun? Inday Sara trust Aimee Marcos. So yun na, nagiging viral yung itim. Sinabayan pa yan ng picture ni VP Sara with ex-Senator Manny Villar and Camille Villar na nakaganyan. Anong ibig sabihin nun? It's an endorsement. Although tahimik pa lang. Tahimik si Camille Villar. Kaya lang, the fact na nagpalitrato silang tatlo, Manny Villar, Camille Villar, and VP Inday Sara nakaganyan, it speaks volumes. Picture speaks 1,000 words. So, dalawa na. How about Senator Pia Cayetano na member ng Nationalista Party na sumama sa alyansa? Tahimik si Senator Pia Cayetano. Kailan ba yun? March 15, na rally ng alyansa sa Tacloban City, very obvious, kitang-kita, absent itong tatlo.
Absent si Amy. Inong March 15, hindi pa humiwalay si Amy. Wala pang formal announcement. Kaya lang, hindi nagpakita si Senator Amy, hindi nagpakita si Camille Villar, hindi nagpakita si Senator Pia Cayetano sa Tacloban rally noong March 15. Anong ibig sabihin noon? Tapos up to now, hindi nagsasalita si Senator Pia Cayetano. So lalong naging question mark, tahimik. Ang nagsasalita ang kapatid ni Senator Pia na si Senator Alan Peter Cayetano na very vocal, very active sa Senate investigation na iginigit niya, hindi nyo sinunod ang batas sa pag-aresto kay PRRD. So anong ibig sabihin nito? Nako, ito na po yung sinasabi dito sa isinasummarize ko na lang ang article ng Daily Tribune na may butas na. Okay, mula nung inaresto at kinidnap nila si PRRD, wala nang major rally ng alyansa sa Mindanao. The last time na nag-rally sila was on February 15, 2025, doon sa Carmen, Davao del Norte. After that, wala na. Nag-schedule sila April 2, April 5, April 6, but kinancel. Bakit? Sila lang nakakalam. But naramdaman nila siguro ang pulso ng taong bayan sa Mindanao. Napakaraming galit na Mindanawans sa ginawa nila kay PRRD. Kaya itong latest survey ng Pulse Asia, grabe. Hindi ka paniwala, but ito man ang lumabas ng survey. Ang trust rating ni PBBM sa Mindanao is only 4%. Samantalang si BP Sara is 97%. Anong ibig sabihin nun? The people of Mindanao has spoken. Kaya, iniiwasan na ng alyansa na mag-rally sa Mindanao. So, ano ang inaasahan natin? Sabi ng article ng Daily Tribune, sahin ko, PBBM Alyansa now faces an uphill battle, not just for victory, but for its survival. 12-0, nananaginip kayo ng gising. Come May 12, mararamdaman nyo ang puwersa ng taong bayan. Duterte 10+2, yun ang magpapanalo sa mga kakampi ng mga Duterte. Alyansa, palubog na. Kung palubog na ang inyong barko, anong gagawin nyo?